doon sa mga gaganap doon sa play po na Kasing Halaga HPBR. Okay, so ang process po na ginawa namin ay, ang frontline production po ay may artist management. Ang pangalan po ay Flame, Frontline Artist Management and Entertainment. Kahit po kami ay meron ng mga artists inside the agency, nagpapa-audition po kami. And then, nagpa-audition kami, then, namroblema ako kung sino yung magiging lead na tatlo. Kasi una, kailangan ko mature dad. Most of our actors kasi medyo nasa 20s pa lang. So kaya, marami akong mga minessage na mga celebrity. Tapos, luckily, nagkasundo kami ni Miggy. Tapos si Angela, it's from our agency. And then nung nag-usap naman kami ni Miss Lisa, sabi ko, Miss Lisa, nahirapan kasi ako kumuha talaga ng trans. Ang peg ko talaga, it's trans. As in, may suso, may dibdib, at saka kung pwede putol na. Sorry po, naka-live pala tayo. So ngayon, meron na akong nakuha talaga. Talagang okay na eh. Nag-rehearse na kami, kaya lang biglang na-pressure. Nag-quit in the process ng script analysis namin. Then, tapos meron din akong kinuha pa from mainstream theater, hindi rin kaya ng schedule kasi ang dami-daming mga shows ngayon. Until such time, sabi ko, Miss Lisa, kailangan ko na ng tulong. Baka meron kang marirefer. Then, pumasok si P. Si P, ang dami rin ganap. And luckily, ang daming shows. Sabi ko, luckily, nagkausap kami, nagkasundo kami na eto yung schedule. So, pinapunta ko sa office, tapos pati si Miggy, we talk about the role, and then eto na, buo na yung cast. Thank you po. Thank you, congrats po. And then kay XKP naman, yun nga. Anong feeling na yun nga, parang hindi kayo yung first choice, parang mapalitan. And then, below naman din, marami ka rin ganap pa ng mga theater play. How is it different naman yung pagganap mo dito sa Kasing Halaga HPBR? I think at the end of the day, hindi naman mahalaga kung first choice ka. Ang pinaka-importante yung na ikaw yung napili at ikaw yung natira. So, si Anne Hathaway nga, pang 27 na choice sa The Lovers Brothers. Siguro nakakuha. So, I think okay yun. And I always believe in divine intervention. I mean, the things that are meant for you will always find its way to you. So, baka, parang para sa akin, baka meant talaga. And nung kinausap ako ni Ate Liza, actually, hindi ako nahirapan na mag-yes because advocacies like this is very close to my heart. Bago po ako mag-teatro, I work for numerous NGOs here and abroad. So, yung advocacy po ay talagang malapit sa aking puso. Yung advocacy in terms of HIV and AIDS awareness, sexuality, and reproductive health, malapit po siya sa puso ko kasi nag-travel po ako sa mga bara-barangay para mag-perform po kami about sexuality or education. Opo, sorry po. So yun po. Yes, maraming mga ginagawa. Sorry. Pero I think it all boils down to the fact na gaano ba ka-importante yung dapat gawin. And kung makakatulong naman tayo para sa pag-disseminate ng ganito ka-importanteng information. I think it's always a privilege to educate. I always believe in that. So yun, kaya kahit ngarag, I think we have plenty of time to rest when we die. So when you're alive, hindi, totoo naman. So do as much as you can with the ample enough time to rest and taking care of yourself. Pero kung kaya, laban. Ano yung difference ito sa mga previous na mga theater play na ginawa mo? Ang difference ay, I think,
I think for the longest time, ngayon ako makikipag-work ulit sa mga new actors, and I always love working with new actors. Just like recently I worked with students sa UP thesis prod, and I really love that experience. And right now, yun yung nilulook forward ko sa rehearsals na yun, makipag-work with these actors na who's like me when I was starting. And I think I'm at the stage of my career. Wow! Hindi na parang, I mean, it's time to, in a way, give back kung ano man yung natutunan ko in my more than a decade of performing. So, kung kaibahan niya sa lahat ng ginawa ko, ang tagal kong hindi gumawa ng advocacy play. Parang I've been doing mainstream theater shows, and I've been doing TV and movies. So, excited ako na biglang yung bumaba ulit sa grassroots, tapos yung primarily ang audience mo ay students, yung ganyan, kasi iba din siya. In a way, it humbles you, kumbaga. So, para sa akin, baka kailangan ko yun kasi baka mayabang na ako. Ha? Check! Ayan. Congrats, Direk, and happy Pride! Happy Pride! Hindi pa may question? Marco. Doon sa mga actors natin, ano yung una-unang pumasok sa isip niyo when na-present sa inyo na ito yung topic ng play na gagawin niyo? Yung about HPV. To be honest, the first time na nag-audition ako, I have no broadened knowledge regarding HPV. And kaya po ako pumasok dito because I believe sa every show na ginagawa ko, I learned something new. And with HPV, I believe that I want to use my passion and craft in theater acting in sharing information and advocacies regarding HPV. Okay, for me, kasi it's the information na ibibigay ng show, ng play. As a dad kasi, it's important for us o sa mga magulang na maingat at ma-inform ang mga anak natin. So, yun talaga yung nag-trigger na para sabi ko, I'll do this play. Actually, nagkausap nga kami ni Derek, mayroon po itong kasabay na play din. So, but I choose this one kasi it's very informative na dapat talaga matutunan ito ng mga batang na mayroon palang ganitong sakit na hindi pa sa lumalabas yung mga symptoms na at an early age pwede kang mahawa. Kaya nga yung nabanggit ni na Derek kanina ng mga disease. At 9 years old, pwede na magpa-vaccine as early as 9 years old. So medyo alarming sa mga magulang yung ganitong problema. And very thankful to Derek and to all our writers po. Yung mga ganitong play. Kasi normally, napapanood natin is the 4 classics, yung mga periods, mga ganyan. But this kind of play yung kailangan din natin na ipakita para makapag-share tayo ng mga advocacies at matutunan o makapagturo po tayo sa mga younger age. Yun po. About damn time. Kasi usually when we talk about sexually transmitted infections, it's always lumped into a category. So yung HPV talaga, when I was working still with HIV and AIDS awareness, nakafocus dun sa HIV. Pero lagi nang lumalabas yung HPV. Pero parang lagi namang ganun dahil wala masyado, so hindi natin pinagtutuunan ng pansin. So parang para sa akin, bakit laging ganun yung pagtingin natin sa mga bagay-bagay na ganito na hihintayin nating malala na siya bago natin gawa ng action. So para sa akin, it's great that we have something like this because yun nga, hindi talaga siya napag-uusapan. Even when the time when I was doing counseling,
HIV tapos hindi na pag-uusapan, kumbaga hindi siya natitreat, kasi nga parang, okay na, kung nakapag-ARV ka, okay na, ganyan. And then, hindi na natitingnan all these things. And yun nga, hindi lang naman siya, napakadali niyang maipasa. Kasi magkiskisan lang kayo ng balat, kaya nang maipasa. So it's a much more complicated disease than HIV. Hindi naman natin minamaliit yung HIV and AIDS, but I think with all the advocacies and with all the efforts on HIV and AIDS awareness, hindi ko sinasabing enough, but I think ang dami na, and I think we should in a way punta tayo doon sa mga baka napapabayaan nating mga sakit na napakadali pa lang maipasa, and that's one of those is HPV. Ang hirap kasi bigla na lang, because there's a dormant period, and you're asymptomatic, and then it's cancer na. So, ang hirap. So, yun, I mean, about time na we have something like that. Thank you, Pete. For direct lang, gaano ka-intense yung advocacy natin? Hanggang, may time frame ba siya? Or hanggang anong age or ilang schools yung kailangan puntahan? Or mga ganun, intense? The show will run until next year, June next year. So we will try to, kung kaya namin pumunta ng Visayas, Mindanao, why not? Pupuntahan namin. May idadagdag lang po pala ako. Ang HPV kasi, ito lang yung cancer na pwedeng agapan through the vaccine. That's number one. Number two, sa HIV, tinuturo natin na para hindi ka magkaroon ng HIV, you could use condom. On the contrary, sa HPV, kahit may condom, pwede kang mahawak ng HPV. Because ang condom, limited lang ang kayang marating. Right? So mula dulo, mula ulo hanggang katawan. Paano yung skin after that? Because this is a skin-to-skin disease. So yun po yung contrast niya. So yun din po ang tinatalakay namin sa show at ng mga writers the way na sinulat namin yon, na ang condom, it will not give you a protection for HPV. The only way for you to get protected is to get the vaccine. Yun po. Yun yung pinagkaiba nilang dalawa. So yung weight po, kung gaano ka ang gusto namin marating, as much as many shows na kaya namin, at i-allow kami ng LGU, ng Department of Education. Well, in fact, we have a clearance now, or referral from the Department of Education, na pwede na po kami pumunta sa iba't ibang mga universities and high school, na-endorse na po nila kami. So, sana lang po dumami yung show para mas marami yung ma-inform. Kaya magki-kick off kami sa RCBC Theater, at ang audience namin this time, it's theater goers and philanthropists na gustong mag-donate ng pera para sa vaccine, para po makapag-roll out ng vaccine. Okay, we have our next question for this batch for Mr. Josh Mercado, ABS News. Recently, actually kahapon na ba, or isang araw, doon sa PETA, may mga nahuli ng cellphone, yung laptop. Your reaction to that as a stage? And very particular. Una po, laptop talaga on the show. Hindi ko ba nakikita? Oh my God. Busy po ako sa preparation. Ang aking pong reaction, una, it's, of course, lahat kami sa theater industry, kami mga cultural worker, not only in theater industry, na lahat ng cultural worker, nakakabastos. For us, this is our profession. May doktor, may abogado, profession nila yun. Kailangan natin igalang yun. Di ba? Kung ano sasabihin sa atin ng doktor, yun ang gagawin natin, yung iinumin natin gamot. So, with us, this is our profession, our space is stage. Ang space namin, camera. So, dapat matutunan ng mga tao, o kung bata man yan o matanda,
na matutunan nilang respetuhin kung ano man yung profesyon namin. Kasi hindi naman namin to kinuha ng snap of a finger lang eh. Hindi naman kami bumili ng camera lang tapos director na kami. O yung nag-workshop lang kami ng sumigaw lang kami ng na mamamatay ka na, makukulong ka sa impyerno, artista na kami. Hindi po kasi ganun yung prosesong pinagdaanan namin. And gusto namin na ma-educate yung tao na kailangan matutunan nilang respetuhin yung craft namin at yung aming space at ang aming instrument. So para sa akin, nakakabastos at kailangan silang ma-educate. Yung last question ko na lang. Sa character, sino po yung pinaka-favorite niyo? Lahat favorite ko eh, pero Bawal naman lahat, mamili ka ng isa. mamimili ako ng isa. Siguro yung gusto ko yung character ni Mara Valoria. Kasi very funny. Hindi dahil nandito si Miss Lisa, siya yung sumulat ko na. It's very light and funny, pero kasi diverse. Diverse yung character. It doesn't only represent a transgender woman. Kasi doon sa disease niya kasi, tinamaan siya ng anal cancer. Papuntang anal cancer. Okay. At hindi lang babae, hindi lang LGBT ang nagkaka-anal cancer. Which is si Farrah Fawcett, namatay through anal cancer. Yung original na gumanap sa Charles Angels. So, diverse yung character. So, it doesn't represent ng LGBT lang member. So, tsaka very light. Nakita nyo naman si P. So, yun. Yung sa kanya kasi, sobrang mabigat. Yung sa kanya, light din. So, binalance namin eh. Yun yung instruction ko sa mga writer. Yun ang napag-usapan natin. Balancehin natin. Dapat masaya, tapos medyo heartwarming, tapos papunta tayo sa pinakamasaya. Kasi it's Act 1, 2, and 3. Pero, may connection naman yung tatlong character. Can I answer dun sa sa laptop sa theater? Hindi kasi at least we've heard the perspective of the director, but we know that the director is not in the performance. It's actually the actor who's in the performance while a laptop is open. So I think kung nakakabastos, parang para sa akin, dapat umalis na lang sila. Nakita ko sa post ni Dustin Celestino, one of our playwrights, sabi niya, pumunta tayo dun sa place of work nila, tapos umarte-arte tayo, tapos musical dapat para pwedeng sumayaw tayo sa table nila. Ano kayang mararamdaman nila? So, para sa akin, because I always believe that respect is a human right, and hindi siya ina-earn. So, yung respect mo, hindi siya ina-earn. It is really given because that is your human right. It is enshrined in the Universal Declaration of Human Rights. Paglabas mo pa lang sa sinapupunan, dapat nire-respeto ka na. Kaya po tayo may due process and everything like that. Ang ina-earn lang po ay trust. Kaya nga nabibili din siya sa 7-Eleven. So para sa akin, if you the theater demands your 100% attention, full divided attention, and if you can't give that to the theater, then might as well leave. Because hindi naman din namimili ang teatro, hindi din siya namimili. So kung hindi mo maibibigay yung oras na dinedemand ng teatro sa kanyang audience, might as well leave. 'Di ba? Kahit pa staff ka ng artista. Kasi staff siya ng artista. Letter A. Ni Aramina, pinangalanan ko. 'Di ba? Kasi parang it's really complicated to be on stage, and for an actor, it is our heart and our soul and everything that is laid on that stage. Tapos bubuksan mo lang kami ng laptop. Aba, napakakapal ng mukha mo. So,
layas. Yun po yung masasabi ko. Thank you. Layas. Thank you very much. And for our new cast, please invite everyone. Kasi inasahan na natin yung alternate cast. Hi everyone, I invite you to see our theater show, Kasing Halaga, HPV out. And it is very, the kind of show na entertaining and also makakagain ng lots of knowledge. And I'm sure ito yung kind of play na magkakaroon ka ng mix of emotions. And we really prepare for this. So please watch us. Thank you. Sana po ay suportahan po ninyo itong advocacy play na itong theater play na ito kasi nalaga HPV out because it really talks about something that is really important lalo na po sa ating mga kabataan ngayon at maraming salamat po sa inyong mga kaibigan natin sa press because you will help us to really disseminate the information and have that interest para sa show. So, yun po, sana po ay suportahan ninyo kami. Thank you. And again, on July 14 at RCBC Theater, we have a 3 p.m. and 8 p.m. show. Makita-kita po tayo. And thank you so much for your time. Alam ko po, this is start na magtulungan tayo to spread the awareness about HPV. So, thank you so much po and hope to see you there. So request everyone to please stand up kasi pipicture. Go. Hello po, good afternoon po sa lahat. My name is Blaise Del Caridoy and my role is Roger. As Roger po. Okay. Next. Hi, I am Zaira Jen Villanueva as Girl Talk. Hi, my name is Twinkle Santiago as Maya Valaria. Okay, ako na muna ang tatanong sa alternate cast. How are you feeling right now na magagaling yung mga bidang-bida talaga sa play? How does it feel to be alternate? For me po, sobrang challenging po talaga nun kasi hindi naman po sa parang tatapatan mo yung galing nila. Yung masabayan man lang po, or parang yung kahit yung expectations nila na hindi mo mabigyan ng pangit na performance po yung magagaling na alternate nyo po. So yun po. Sobrang challenging for me. Nung nalaman mo ang magiging, ikaw ang alternate ni Miggy Moreno, ano yung first reaction? Siyempre po sinerge ko siya actually hindi ko pa po familiar kay sir, pero nung nakita ko, ano po ko sa mukha niya, sobrang po, na parang sabi ko, paano ko kaya gagawin paano niya gagawin din yung role niya as Roger, kaya yun po, sobrang po ako ngayon na siya po yung i-alternate. Okay, kay Girl Talk. Ano pa karamdaman na maging alternate? Nakaka-pressure po siya and at the same time, masaya po siyang gawin. Kasi i-advocate mo yung others and then i-aware mo po yung peoples, especially the kids, the generations. And kailangan mo po talagang sabayan. I'm worried na kung paano po sasabayan yung ka-alternate ko rin po. Okay, Twinkle. Ano pa? Twinkle, ikaw ang alternate free. Ano masasabi mo dyan? Nakaka-pressure po. Kasi po, bilang freelance artist po ako, magkaiba po pala yung acting sa theater and then sa taping lang po. Tapos, pipalmos na yun. So, nakaka-pressure. Pero, syempre, bibigyan natin ng justice po yan. I will do my best and everything na makakaya ko. Ano pinakamahirap sa roles niyo? Nung nabasa niyo yung script, ano pinakamahirap sa tingin niyo? Twinkle. Sa pinakamahirap po, siguro po, para sa akin, which is, I'm a transgender. So, Yes, transwoman, parang right? yung character ni Maya Valoria, parang it's just like me. Parang sa kwento niya, parang asa ko siya talaga in true life. So, parang medyo madali na lang sa akin, pero ang pinakamahirap po pala talaga doon, yung pagkakabisa ng mga linya. Which is, ayun yung nakaka-pressure, pero laban. Kakayanin. Yes po. Next. For me Ano po, pinakamahirap sa role bilang Roger? as a dad po, since hindi pa naman po kasi ako
dad po. Kaya parang yun po yung challenge sa akin talaga na parang paano ko ilalagay yung sarili ko as a dad na yung mafe-feel ko na bilang may tanim yung buhay tapos yung anak ko hindi ko pa siya makikita. Parang paano ko siya gagawin talaga na mas mararamdaman ng tao or ng mga nakapapanood na sobrang yung dinadala ko as dad is mahirap. Yun po. Yun po yung challenging sa akin talaga as being a dad. Yung girl talk, ano pinakamahirap sa role mo? As ano po, I feel like as a vlogger, kasi si Girl Talk po, gusto niya pong she is awareing others, and then yung iba naman po, hindi po naniniwala sa kanya. So, it is hard for me, and then I don't know what to do, like, paano ko po mapapaniwala yung iba para this is real. And then, it's HPV po. So, you have to be aware about it kasi it's dangerous po. It can cause cancer. Anong pinagkakaabalahan niyo kung hindi kayo nag-teatro? Dad? Yes, baby. Ano po, tulad po ni Twinkle po, freelance talent din po. So yun po, freelance artist po. Nag-act din po sa mga ano po. TV shows. Yes po. Okay. Ayun po, freelance artist po, tapos yung recent na ano ko po ngayon is yung sa Pajak Princess, kasama po din po ako sa asa drag queen naman, ayun, sa isang community po. Ayun po yung ano, yes po. Me po, as a student po, kasi at the same time, may pag-aaralan po akong bago, lalo na po STEM po yung pag-aaralan ko, my strand. Twinkle, first theater project mo ba ito? Yes po, kaya po, naka-pressure. Kaya dumaan po talaga ako sa workshop kay Direk, yan, things in Direk, ayun. Actually, hindi po siya yung original na yung Hindi siya nag-back up. hindi po siya yung nag-back up. Kasi kailangan ko talagang kumuha ng trans. Trans mo. Kasi yun ang pinag-usapan namin ni P. Yun din ang una may hesitation si P kung siya lang. Sabi ko, no, don't you worry P, kumuha talaga ako ng trans. Kasi ayoko ma-feel ng mga transgender woman na inaagawan sila ng trabaho na hindi naman trans. Okay. Hey Brandon, this is your first theater play? Yes po. Kamusta experience so far? So masaya po na mahirap siya gawin kasi compared po sa pag-freelance po, konti lang naman po yung may nakakasado. Compared sa theater na sobrang dami kaya sobrang saya na mahirap po siyang gawin pero sobrang challenge po talaga yun sa lahat. Ikaw, little girl, this is not your first play. It's Napanood not na kita po. eh. Documento po is my first play, and then at the same time naman din po, nakaka-pressure pa rin naman po. Every new play nakaka-pressure po kasi gagawa mo po siya ng iba't ibang characters, tapos gagawin mo po kung paano mo siya ipipacing. Okay. Sa inyong tatlo, bakit namin kailangan panoorin ng play niyo? Una po sa lahat, syempre, hindi naman po lahat aware about sa HPV po eh. Bagaman hindi naman po lahat alam yung kung anong pwedeng may bigay ng HPV kung hindi natin to alam yung information dito. So, mas maganda po talaga na manood po kayo para mas maintindihan niyo po kung bakit lahat tayo kailangan magpapakuna, or paano natin may iwasan, kung paano tayo magkakaroon, kung malalaman ba natin kung meron na ba tayo, no? Sorry, wala. So yun po, mas maganda po panoorin niyo po talaga yun. Ikaw, bakit kailangan panoorin ng play? Para po sa akin, ang ganda po kasi ng advocacy ng play namin, ayan, which is HPV awareness. So, I want to aware people po na hindi lang po pala yung malala yung virus about sa HIV, yun pala, may HPV pa po pala, which is na malala din po pala, which is cause cancer. So, I want to aware all the people po. Ayun po. Thank you. Little girl, why should you watch your play? Una sa lahat po, hindi po medyo kilala yung HPV sa Philippines, and matututunan din po doon yung HIV nga po, and then
the difference of HIV and the HPV. And then yung mga bata rin po, para kasi po marami pong mga bata na naggaganon po. And then yung iba po natatakot po silang sabihin kung sasabihin po sa mga kilala nila, sa parents nila na nagkakaroon na po pala sila ng gamot. So, eto po, it's ano po talaga, kailangan po talaga siyang panoorin para po mapatatag din po yung mga bata, tsaka para din po matutunan about the HPV. And then, hindi lang po siya puro malungkot, may nakakatawa din naman po. Sa adult cast, kay Twinkle at kay Brandon, kung halimbawa may partners kayo sa kasalukuyan at sinabi o inamin nila sa inyo na siya ay may HPV affliction, bilang gumaganap na sa play about HPV, ano sa tingin niyo ang magiging reaction niyo? So, kung sa in real life po, O in real life? yes, in real kung may life, partner sa ka, Twitter Santiago ng In real life. in real life, syempre po first, ano sa kung buhay, hindi ka lang yung kung partner. ako po talaga, first magagalit ka. Syempre, Magagalit bakit? ka. Saan mo nakuha yan? Di ba? Saan mo nakuha yan? So, nag-cheat ka. Kasi alam ko naman sa sarili ko, wala, ay, oh God, so, nag-cheat ka. So, kasi ako, kumbaga, nag-stick lang ako sa'yo. Parang, ayun, nasa lane ni Maria Valoria, nag-stick ako sa isa. Tapos nag-question siya dun sa jowa na, bakit? May ginong-jud ka pa bang iba? Parang ganon. So, pero, kung ayun na yung nangyari, so, dahil sa mahal ko siya, bibigyan ko siya ng chance. Papatawarin. Yes, papatawarin ko siya. So, halika, alagaan kita. Yes. Si Kuya. Hello. Sa akin po syempre, maugulat, pero hindi ko na rin makifit siguro na magalit kasi based na nga sa character ni Roger. Possible nakuha ko siya way back pa talaga. Sa mga nakasalamuha ko na noon pa. So parang hindi ko masabi na as partner ni Twinkle na sa kanya ko nakuha yun or parang nakuha ko yun siya kasi dahil noon ko pa siya nakuha doon sa nakarelasyon ko. Kaya parang ngayon lang lumabas. Yun po so doon na yung magugulat ka. Pero kung tulad yan, since nalaman ko yung story niya ito, mas maganda na yung may alam ka na. So possible pwede ka na magpa-vaccine o pwede mo maagapan kasi hindi naman siya ganun kabilis para mamatay ka agad or what. Kumbaga may process pa rin naman, so kailangan mo sundin nga since may alam ka naman na sa information about HPV. Okay. Please invite everyone. Tapos sa temple bumili ng tickets. Okay. This is for everyone to watch the play. Tapos, diretso doon sa pwede bumili ng tickets. So, okay. The ticket is available in tickettome.net. So for RCBC Theater, tickettome.net, naka-live selling na po ang Ticket to Me. And you can also contact our staff, 0927 242-2673 or 0954-170-2679 kung sa amin po dedirekta. Kasi sa Ticket to Me may service charge. Sa amin po, walang service charge. And our ticket is only 1,700 and 500 pesos. Lahat yung direct, babataas. Ano po? Yung baba po, it's 1,000. Yung lodge, 700. Yung balcony, it's 500. And as a special treat for everyone, ito, meron